Okay, so magandang umaga mga ka-Master Bobby. So ang aming activity this morning ay mag-collect ng na-decompose na ng mga dumi ng ating layer chicken, no? So after that, ilalagay namin to sa puno ng aming mga dragon fruit. So isa itong paraan para makatipid tayo sa ating pataba sa ating dragon fruit, no? So ngayong growing season, no, tapos na kasi yung fruiting season. So growing season na ngayon. So ito yung the best time na maglagay tayo ng pataba, no, sa ating mga dragon fruit para pagdating ng fruiting season ay medyo maganda yung quality ng ating mga bunga. So kung tingnan nyo mga ka-dragon fruit ay mayroong mga African night crawler tawag dito sa amin, no? Sila yung nag-decompose, no, sa ating mga dumi ng ating layer chicken. Okay, so mga ka-dragon fruit, so kung tingnan nyo yung dumi ng ng layer chicken natin ay na-decompose na siya. So tingnan nyo, maganda yung quality ng ng ating compost kasi tingnan nyo, mayroong mga dito African night crawler sila. Yan, sisi kaya diba? Tingnan nyo. Yan. Sila yan decompose. Yan. Marami. No? So, i-collect natin yan at ilagay sa puno ng ating mga dragon fruit. Okay, so yan mga ka-Master Bobby. So, mga ilang sako kaya itong aming makulit, no? So, hanggang dun pa, yan. Sa siguro mga nasa mga 20 sack siguro itong makulit namin, no? Yung iba lalagay namin din sa aming sugarcane plantation. Okay, so yan yung sekreto ng Master Bobby para makatipid sa pataba sa ating mga dragon fruit. So yan mga ka-Master Bobby. So after that, makorek natin, lalagay natin doon sa ating mga dragon fruit. Okay? So nandun pala yung nandun pala yung aming dragon fruit farm. So dito sa likod ng aming bahay, meron kaming trellis na type na dragon fruit. Okay? So yan mga ka-Master Bobby. Mga ka-Master Bobby, tapos na naming makolect yung mga compost, no? So dadalhin namin doon sa aming mga dragon fruit na tanim. Okay, so at ilagay sa puno ng ating mga dragon fruit. So nandito na kami mga ka-Master Bobby. So ilalagay namin sa puno ng ating decompose. Dere ba no? Dere. Okay, so ito ay mag 1 year old na mga ka-Master Bobby. Okay, so mga ka-Master Bobby, so after namin mag-collect, so ilalagay namin sa, sige, bata na palibot sa puno ng ating dragon fruit. Okay, so para mabilis siyang maka-absorb ng nutrients pagdating ng ulan, no? So yan mga ka-Master Bobby, yan ang ating dragon fruit. Yan.
Okay, so after a year, so ito na yung status niya, no? Kasi yung ito mga 2 years na ito, after a year na nilagay namin dun sa ilalim, no? Mabilis siyang lumago ang ating mga dragon fruit. Okay, so ito 1 year old, ito 2 years old, no? So mag 3 years na ito. Kung na panood kayo sa aking mga previous na mga videos, ay marami na itong na produce na bunga, no? Mga ka-Master Bobby. Okay, so ito ay expected ko na mag-produce na ito ng bunga next 2025 season. Ngayon ay Saturday, November 23, no? November 23, mga ka-Master Bobby, no? Yan. So pagdating ng ulan, no? Yung ginawa namin, nalagay kami dito ng kanal o drainage system para pag ulan mabilis lumabas yung tubig ulan. Okay, so mga ka-Master Bobby, ito ay 3 years old na. So next year ay 4 years old na ito. Ito yung mga pinakauna kong natanim ng mga dragon fruit. So pag naka-start kayo, ang gagawin nyo na lang is maintenance na lang. So pruning, tsaka linisin natin yung mga damo dito, lalagyan ng pataba, no? Sa puno para hindi tayo ma-infect ng mga disease, no? Kasi pag pruning tayo, mga ka-Master Bobby, ay reduce natin yung spreading ng anthracnose o yung canker fungus. Yan yung disease ng ng dragon fruit, no? So ito kanina 2 years na ito. Yan, mga ka-Master Bobby. So nag-expand ako doon hanggang doon sa kabila, na paunti-unti lang mga ka-Master Bobby master natin yung pagtanim ng dragon fruit. Okay, so yan lang yung videos natin for today. I hope na may natutunan kayo. At kung gusto nyo magtanim, pwede ko kayong i-prepare ng cuttings, no? Para kayo magtanim at saka mag-harvest din ng dragon fruit. Okay, so yan mga ka-Master Bobby. Magandang umaga sa inyong lahat.